Paano kung ikasal ka sa taong mahal mo, pero wala namang pagmamahal sa'yo? That he only marry you because of the deal between your family and his family. Are you gonna stay and make him love you, even if he ignores you? Or just leave? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspiration at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay pakilike po ang ating video, paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parting ko pang uploads. Bumaling patagilid si Amanda sa kama at umaasang magigising siya na naroon ng asawa. Pero tulad ng mga nakaraang araw ay wala pa din ito. Tahimik ang kanilang lugar. Napapuntong hininga siya. Pangatlong araw pa lamang ang nakakalipas nang sila ay ikasal. Pero hindi pa din umuwi si Oscar matapos siyang ihatid dito sa condo unit pagkatapos ng kanilang kasal. She stares blankly at the window as she remembered something. A week before their wedding, kauuwi lang ni Amanda galing eskwelahan nang mapansing busy ang lahat sa kanilang bahay. Nakita niya ang ama na personal na nagmamando sa mga katulong kung ano pa ang kailangan gawin sa kanilang paghahanda. Bihira lang maging ganito ang pag-akto ng kanyang ama sa paghahanda lamang sa kanilang magiging bisita, maliban kung ito ay napaka-importanting kliyente or katrabaho. Dad, ano ang okasyon? Tanong ni Amanda na nagpabaling ng tingin sa kanya ni Samuel na kanyang ama. Napangiti ito nang makita siya. Iha, andito ka na pala. Wala namang okasyon. Inimbitahan ko lang ang aking kumpare na dito na maghapunan. Get dressed, Iha. In a minute, andito na sila. Umupo ang dalaga sa sofa sa kanilang sala. Dad, I have so many things to do. I don't think I can also entertain them. I'll better stay in my room. Tumingin siya sa ama. Nakita niya ang pagtahimik nito at paglilitawan ng mga ugat sa leeg sa pagpipigil nito ng galit. Alam ni Amanda na nagagalit ang kanyang ama. She sighed. Okay, Dad. Magbibihis lang ako. And she headed to her room. Inilipag niya ang kanyang gamit sa ibabaw ng kanyang study table and headed to her closet and opened it. She browsed on her wardrobe and wondered what she's going to wear. Nagtataka man sa inaakto ng ama niya, pero ayaw niya pa din naman itong mapahiya sa magiging mga bisita nito. Kaya magbibihis siya ng maganda bilang ang unika iha nito. Napangiti siya nang makapili na siya ng kanyang isusuot. Samantala, nasa may minibar sa Oscar ng kanilang bahay. Ininom niya lahat ng brandy na nasa kanyang baso. Akma niya itong sasalinan ulit ng agawin ito ni Ramon na kanyang ama. Oscar, ano ka ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo na pupunta tayo sa mga De Castro? Look at you! Tinginan ni Oscar ang kanyang ama. Do I look like? What, Dad? Tumayo siya at tumawak sa lamesa upang hindi tumumba. Hanggang ngayon, ipinipilit mo pa din ang anak ng mga De Castro sa akin? Nilapag ng kanyang ama ang hawak na bote ng brandy sa lamesa at tumingin sa anak. You know the status of our company, iho. Without their help, babagsak ang kumpanyang itinatag ng lolo mo. Inihilamos ni Oscar ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mukha. He heavily sighed and muttered in uwit bago tinignan ang ama. I'm only 24, Dad. Gumagawa pa lang ako ng sariling pangalan sa kumpanya. Bibigyan niyo pa ako ng isang responsibilidad? I've told you, Dad. Kukuha ako ng mga investors para mag-invest sa company natin. Na hindi mo na ako kailangan pang ipakasal sa anak ng kumpadre niyo. Tumigas ang mukha ng ama niya. You're going with me, iho. Sa ayaw at sa gusto mo. Halos kalad-kawin na siya nito papunta sa kotse. Napagod na din si Oscar sa pagtatalo nilang mag-ama kaya nang maisakay siya sa kotse nito, ay hindi na siya nagsalita. 24 pa lang siya pero ito at ipapakasal na siya sa anak ng kumpadre nito. Ka-assign pa lang niya bilang isa sa mga executive sa company nilang Guerrero Incorporated. Isang kumpanya na gumagawa ng mga furnitures. He knew Amanda dahil kinakapatid niya ito at inaanak ito ng kanyang ama.
5 taon ang tanda niya rito. Hindi niya inakalang matutuloy pa ang kasal. Nadinig niyang nabanggit ito noon ng ama niya habang sila ay kumakain, ngunit hindi naman niya ito binigyan ng pansin noon. Kaya nagulat siya nang sabihin nitong mamamanhikan na sila dito. He became furious, kaya ayun. At naabutan siya ng kanyang ama na umiinom ng alak sa gabi ng kanilang pamamanhikan. Tiningnan ni Amanda ang refleksyon niya sa salamin. Pink tube with thin straps na may black lace sa laylayan ng kanyang suot. Isa ito sa mga binili niya sa Hong Kong noong nagbakasyon siya last summer. Pagkatapos niyon ay umupo na siya sa harapan ng kanyang dresser at nag-apply ng light makeup. Maya-maya pa ay narinig na niya ang sasakyan papasok sa kanilang bakuran. Hindi niya alam kung bakit kumakabog ang kanyang puso. Inayos na niya ang mga ginamit na makeup sa ibabaw ng dresser. Ayaw niyang sunduin pa siya ng isa sa mga katulong, kaya lumabas na siya ng kanyang silid. Nang makababa siya ay lalong bumilis ang pintig na kanyang puso na makilala ang nakatalikod na binata. Nagulat siya nang tawagin siya ng ama. Iha! Nakikilala mo pa ba si Ramon, ang ninong mo? Dahan-dahang lumapit si Amanda dito at nagmano. Ito na bang inaanak ko? Dalaga na ya. Madami na din akong utang sa'yo, Amanda. Ngumiti lang ang dalaga. Tinignan niya ang kasama nito. Kilala niya ito. Tinitigan niya ang binata. Madami na nagbago dito. Kumpara noong huli niya itong makita, noong siya ay 12 anyos at ito ay 17 taong gulang. Ipinakalala siya nito ng kanyang ama, ngunit hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Habang kumakain sila, ay tahimik lang siya maging si Oscar. Hindi niya gusto ang binabadya na mukha nito. Hindi niya mawari pero nararamdaman niya ang tensyon nito. Ramon, hindi naman sa minamadali ko ang lahat. Pero gusto ko, sa makalawan na ang kasal ng dalawa. Gulat na napatingin si Amanda sa kanyang ama. Dad, anong kasal? Binalingan ni Samuel ang anak. Pinagpasyahan namin na ipakasal kayong dalawa anak. Natahimik sa Amanda. Gusto niyang kontrahin ng ama. Ngunit ayaw niyang sumigaw sa harapan ng kanilang bisita. Tiningnan ni Oscar ang dalaga. Nakita niyang nagulat at nalito ito, ngunit agad ding nawala. Napatingin ito sa kanya at agad ding nagyuko ito ng ulo. Nang matapos ang hapunan ay nasa sala na silang lahat. Pinag-uusapan na ang kanilang kasal. Parehas lang tahimik ang dalawa. Si Oscar ay matigas pa rin ang itsura at hindi sumasagot sa usapan. Kaya laging ang ama nito ang tagasalo sa lahat ng tinatanong sa binata. Samantalang si Amanda ay tango at tipid na sagot lang ang binibigay sa mga ito. Tinignan ni Amanda ang binata. Nagsisikip ang puso niya sa inaakto nito. Hindi sila maituturing na magkaibigan, but an acquaintance. Pero nakikipag-usap naman ito sa kanya with a friendly tone. Nawalan lang sila ng communication na magpunta ito sa ibang bansa upang mag-aral. Ngayon na lang niya ito nakita ulit. Ngunit napakaseryoso ng dating nito sa kanya. Naisip niyang marahil dahil sa pagpapakasal nila. Tiningnan niya ang ama. Gusto na niyang tumutol ngunit may bahagi sa kanyang pagkatao na pumipigil sa kanyang gawin iyon. Nagulat siya na magpaalam si Oscar na lalabas muna. Sinundan lang niya ito ng tingin. Iha, sundan mo na ang kinakapatid mo na yun. Nahihiya lang siguro at ngayon na lang ulit kayo nakita nun. Tiningnan niya ang kanyang ninong Ramon bago tiningnan ng ama. Tumayo siya at sinundan ng binata. Paglabas niya sa hardin ay nakita niyang nakatayo ito at nakapamulsa. Nilapitan niya ito. Hi. Hindi ito sumagot. Nagsalita siya ulit. Kumusta ka na, Oscar? Tumingin ito sa kanya. Bahagya siyang napaatras nang makitang tila nagbabaga ang mga mata nito sa galit. Pagak na tumawa bago ito nagsalita. Kumusta na ako? I'm fine. Yes, I'm doing great. Nagyuko si Amanda ng ulo nang marinig ang sagot nito. Nagulat siya nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat. Kaya napatingin siya rito.
Look, Amanda, magpapakasal na tayo. Hindi ka ba nag-aalala? Ikakasal na tayo. Hindi nga tayo masyadong nag-uusap kahit nung bata pa tayo. Maging ngayon. Ngayon na nga lang tayo magkikita ulit. Tapos ito, ikakasal na pala. Hindi nakapagsalita si Amanda. Nakatitig lang siya dito. Naamoy niya ang alak sa hininga nito. Ngayon lang niya napagtanto na uminom pala ito bago nagtungo doon. Naisip ni Amanda na mukhang tutol talaga ito sa pagpapakasal. Pero bakit siya ay hindi siya makatutol sa ideyang iyon? Nabiglang nabuhay ang pagmamahal dito na iwinaksina niya noon sa pag-aakalang walang patutunguhan iyon. At nang magkaroon ng pagkakataon na maging sila, ay hindi na siya tumutol pa. Nakakuha siya ng mumunting pag-asa kahit nalilito pa din siya sa rason ng kanilang pagpapakasal. Nagulat pa siya nang bitawan siya nito. "O iho, nag-usap ba kayo ni Amanda?" Sabi ni Ramon. Hindi sumagot ang binata. Nagpaalam na ang mag-ama. Ni hindi siya nito tinapunan man lang ulit ng tingin matapos ang kanilang pag-uusap. Nanatiling nakatayo si Amanda sa gitna ng hardin at tanaw na tanaw pa din niya ang papalayong sasakyan nila Oscar. Nang maalala niya na kailangan niya ng paliwanag sa napipinto niyang pagpapakasal, ay agad siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Naabutan niyang akma ng aakyat ang kanyang ama patungo sa kwarto nito. "Dad!" Huminto ang kanyang ama sa ginawa niyang pagtawag dito, ngunit hindi ito lumingon. Nang hindi magsalita ang kanyang ama, ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Dad, anong ibig sabihin ng pinag-usapan natin kanina? Na magpapakasal kami ni Oscar?" Bumuntong hininga ang kanyang ama bago ito nagsalita. "Matulog ka na, Amanda." Akma ulit itong aakyat nang pigilan niya ito. "Dad, please tell me, bakit ipapakasal mo ko kay Oscar?" "Dadayo ko po magpakasal kay Oscar. Dahil... Marahas na lumingon si Samuel sa kanyang anak. "Dahil ano, Amanda? Dahil meron kang nobyo?" Nagulat si Amanda sa galit ng kanyang ama. Hindi iyon ang kanyang iniisip na dahilan, ngunit hindi siya nakapagsalita dahil nagulat siya dito. "Dad, anong?" Pinutol ng kanyang ama ang kanyang sasabihin. "Tandaan mo ito, Amanda. Kahit kailan ay hindi ko matatanggap ang guro na iyon." Lalong nagulat si Amanda sa sinabi ng kanyang ama. Paano yung nalaman?" Tumawa ng pagak ang kanyang ama bago nagsalita. "Now you are asking me how I found out? Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Amanda. Stay away from that guy and marry Oscar." Tututol pa sana siya, ngunit hindi na siya pinagsalita pa nito at umakyat na ito sa taas. Napasandal siya sa barandilya. Dahil sa sandaling iyon ay nangihina ang kanyang mga tuhod dahil nais niyon bumigay sa mga nangyari lang sa isang araw. How careless she was para magtanong sa kanyang ama kung paano nito nalaman ang pakikipagrelasyon niya sa binatang iyon. Sinusubukan niyang sabihin sa ama na matagal na siyang nakipaghiwalay dito dahil alam niyang tutol ito dito. Dahil kahit papaano ay may respeto pa din siya sa ama, ngunit hindi na siya pinahintulutang itama ang mga sinabi nito. Mabilis lumipas ang mga araw. Ito na ang araw ng kanilang kasal. Nakaharap siya sa kanyang dresser at ang kanyang ina na mismo ang nagayos sa kanya. Galing pa ito ng Amerika dahil doon na ito nanirahan nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nakita niyang nakatitig lang sa kanya ang kanyang ina. "Mom, is there something wrong?" Umiling ang kanyang ina. Nakita niya ding nagpunas ito ng luha. "No, anak. I'm just worried. You are very young to be married, and I hate Samuel for doing that." Nagyuko ang dalaga. "It's alright, Mom. Don't worry about me. Alam kong may mga dahilan si Daddy." Mabuti na lamang ay nagyuko siya bago pa makita ng kanyang inang si Dolores ang pagbabadya ng kanyang luha. Nararamdaman niyang sa mga sandaling iyon
ay bubulalas na din siya sa pag-iyak. Kaya minabuti niyang tumayo na. Marahas siyang bumuntong hininga bago niya niyaya ang ina na lumabas na. Ay, let's go ma'am. Naghihintay na sila sa atin. Sa simbahan, habang naglalakad siya sa altar ay parang inilulutang siya sa hangin. Hindi niya alam ang mangyayari sa kanya pagkatapos ng araw na iyon. Nagulat na lamang siya ng masayang pag-anunsyo ng pari na sila ay mag-asawa na. I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Napatingin siya kay Oscar. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. At nang itaas ni Oscar ang kanyang belo, ay agad siya nitong hinalikan sa mga labi. It was a very brief kiss. Mas matagal pa nga ata ang pagkatitig nito sa kanya, matapos ang halik na iyon na hindi niya kayang bigyan ng kahulugan. At napakorap siya na magsimula na mag-islapan ng kamera. Inalalayan siya nito patungo sa kanilang kotse. Natapos ang seremonyas na hindi niya napapansin na kanina pa sila pinapanood ng isang lalaki mula sa gilid ng simbahan. Matapos ang kasal, ay pakiramdam ni Amanda na hapong-hapo ang kanyang katawan. Habang nasa sasakyan sila papuntang bahay nito, ay tahimik lang si Oscar na ngayon ay kanya ng asawa. Inihatid siya nito agad sa kanilang kwarto. Magpahinga ka na. Nagulat pa si Amanda na magsalita si Oscar. Bahagya niya itong nilingon, ngunit agad din siyang nag-iwas dahil nararamdaman niyang galit ito. Amanda, gamitin mo na ang kwartong ito. Doon ako sa kabila matutulog. Napatingin si Amanda dito. Magkatapat lang ang silid natin. Kung may kailangan ka, kumatok ka na lang. Hindi na siya nahintay nito na sumagot dahil lumabas na ito ng kwarto. Naupo ang dalaga sa gilid ng kama at nakatingin pa din siya sa nilabasan nitong pinto. Napahikbi si Amanda at bumalik sa kasulukuyan ng kanyang pag-iisip. Hindi na niya napigilan na humagulgol. She didn't even care how loud she cries dahil mag-isa lang naman siya sa kondo ni Oscar. Alam niyang dinala siya dito ni Oscar upang malaya nitong magawa ang gusto nito nang hindi pinapakialaman ng ama. Kinabukasan, tahimik pa rin ang kondo. Wala pa din ang kanyang asawa. Hindi na siya naghahanda pa ng pagkain bago pumasok sa eskwelahan dahil ayaw niyang kumain ng mag-isa. Kaya tuwing umaga ay dumadaan na lamang muna siya sa coffee shop. Papalabas na siya na muntikan siyang mabangga. Nang tingnan niya ito, ay bahagya siyang napaatras. David? Ngumiti ito sa kanya. Nakasanayan mo na nga talagang dumaan mo na dito bago pumasok. Tama ako na maaabutan kita dito. Nagpatiuna siyang lumabas ng coffee shop. Sinundan siya nito at nagulat siya nang hawakan siya nito sa braso. Tara Amanda, sabay na tayong pumasok ng eskwelahan. Maingat siyang umiwas sa pagkakahawak nito. Hindi na David, salamat. Pero hindi magandang tingnan na sabay pa tayong papasok at bababa pa ako ng kotse mo. Muli siya nitong hinawakan sa braso kaya napatingin siya dito. Bitawan mo ko David. Bahagya siya nitong hinapit sa pagkakagulat niya. Hindi ako pumayag na makipaghiwalay ka sa akin Amanda. Natatandaan mo, hindi di ba? Pinipilit niyang makawala mula rito, ngunit hindi siya nito binibitawan. David, please let me go. Binitawan siya nito. Tandaan mo Amanda, I won't give up this easily. At binitawan niya ang dalaga at umibis ito sa kanyang sasakyan. Si David ay 25 na taong gulang. Professor niya ito sa isa sa mga subject niya. Bago pa maging guro ito ay matagal na sila magkaibigan. Hanggang naging sila at naging guro ito. Ginawa nilang lihim sa lahat ang kanilang relasyon dahil bawal iyon sa eskwelahan at higit sa lahat ay alam niyang hindi siya pahihintulutan ng kanyang ama. Ngunit napagpasyahan niyang makipaghiwalay dito dahil natatakot siya sa kanyang ama kapag nalaman nito iyon at kasabay niyon ay nagigilty siya dahil kahit anong gawin niya ay tanging magkaibigan lamang ang nararamdaman niya para sa lalaki.
Nang makarating siya sa room ay agad siyang sinalubong ni Angel na kanyang kaibigan. Amanda, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi pa din ba siya umuwi? Umiling siya. He's busy. Tumayo ang kaibigan at sinundan siya nito ng tingin. Busy? Mahigit 3 araw na siyang hindi nagpapakita sa'yo matapos ang kasal ah. Napayuko siya. Sabihin mo nga sa akin, Amanda. Ano ba talagang dahilan ng pagpapakasal nyo? Tumingin siya sa kaibigan. Business, as usual. Malungkot niyang sabi. Business? Oh my God, Amanda. For all I know, matagal mo nang mahal si Oscar, hindi ba? Sinasabi mo yun sa akin noon. Kaya ba hindi ka na din tumutol sa pagpapakasal nyo? Hindi nakapagsalita si Amanda. Tama marahil ang kanyang kaibigan na kaya siya hindi tumutol sa kasal ay nagkaroon siya ng mumunting pag-asa na matututunan siyang mahalin ng asawa. Na kahit nasasaktan siya ay nagtitiis at naghihintay siya sa kanyang asawa. Siya nga pala Amanda, nakasalubong ko kanina si Sir Bautista. Pinapapunta kanya sa office niya. Bakit daw? Tanong niya sa kaibigan. Umiling si Angel. Di niya sinabi eh. Tinungo niya ang opisina ni David. Bahagya siyang kumatok at pinihit ang seradura ng pinto. Nang bumukas iyon ay nakita niya naghihintay talaga sa kanya si David na nakaupo ito sa desk. Close the door, Miss De Castro. Dahan-dahan siyang lumapit ngunit nakadistansya pa din siya sa binata. May kailangan po kayo, sir? Tumawa ito ng bahagya. Hindi ako sanay na tawagin mo akong sir kapag tayo lang dalawa, Amanda. Ang bilis mong nagbago matapos kang ikasal. I just want to see you. That's all. Hindi ba't lagi naman kitang pinapatawag before your class? Tumayo ito at lumapit sa kanya, kaya napaurong si Amanda. Sinabi ko naman sa'yo ang dahilan, David. Hindi na tama ang naging relasyon natin noon. Ayoko lang na lumala pa ang sitwasyon. Tumingin siya rito. Nakita ni Amanda na mataman siyang tiningnan nito. I don't believe you, Amanda. It's about your father, right? Sabi ko naman sa'yo na papatunayan ko sa kanya na mahal kita. Na kaya kitang buhayin. If you just allow me to prove it to him. Mumuntong hininga ang dalaga. Please, David. Mas gusto kita bilang kaibigan. Napapitlag si Amanda nang hablutin nito ang kanyang braso. No. I want more than friends, Amanda. Bakit hindi ka tumutol sa pagpapakasal niyo, Amanda, ha? Or, should I say, ano nga ba talagang dahilan ng pagpapakasal mo sa kanya? Bitawan mo ko, David. Baka may makakita sa atin. Pumiksi ang dalaga dahil nararamdaman niya na biglang humigpit ang hawak nito sa kanya. Well, I don't care, Amanda. Pasalamat si Amanda nang tumunog na ang bell kaya't binitawan siya nito. Malalaman ko din ang dahilan, Amanda. Ang sabi nito bago ito lumabas ng opisina nito kasunod siya. Anong sabi ni sir? Napatingin si Amanda sa kaibigan. Wala naman. May kulang pa daw ako sa requirements sa kanya. Yes, yun ang dahilan. Nagdududang tumingin si Angel sa kanya ngunit tumango na lang ito. Maging ang matalik niyang kaibigan na si Angel ay hindi alam ang tungkol sa kanila ni David. Bagamat kaibigan din ito ni David noon ay hindi niya magawang masabi dito ang naging relasyon nila. Nang makauwi siya ay agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Inilapag niya lahat ng kanyang mga gamit sa kama at inalis niya ang kanyang damit. Kinuha niya ang kanyang bathrobe ngunit hindi na niya pinagkaabalahang isuot dahil agad siyang pumasok sa banyo. Pinuno niya ng tubig ang bathtub. Inilapag niya ang kanyang bathrobe sa malapit na upuan. Makakalahati ay lumusong na siya sa bathtub. Nang mapuno ay isinara niya ang gripo. She closed her eyes and she felt relaxed. Nawaribay lahat ng tensyon sa araw na iyon ay kagayak na nawala. Hindi alam ng kanyang ina o maging kanyang ama ang kalagayan niya. Hindi naman niyang magawang umuwi. Hindi niya alam kung bakit hinihintay niya ang pagdating ni Oscar. Hindi niya alam kung bakit walang araw na hindi niya ito naisip. Simula nung nagkita sila ulit nito. For how many years? Napabuntong hininga siya. Bakit niya pa iniisip ito? Siya ba? Iniisip din ni Oscar? Hindi nga ito umuwi, hindi ba? Napadilat si Amanda sa kaisipang iyon at agad umahon sa bathtub at inis na dinampot ang bathrobe at isinuot ito.
Nakaramdam siya ng gutom. Nalimutan niyang dumaan sa fast food para bumiling pagkain niya. Lumabas siya sa kanyang silid at tinungo ang kusina. Binuksan niya ang ref. Halos hindi nabawasan ang laman nito simula nang dumating siya dito. Nag-grocery ata si Oscar bago ang kanilang kasal. Ngunit hindi naman niya ito ginalaw bukod sa pagkuha ng tubig. Abala siya sa pagtingin kung ano ang kanyang pwedeng lutuin mula dito ng, "Hello wife." Nagulat si Amanda at biglang napalingon. It was Oscar. Umuwi ka? Nahihibang ka na ba? Hindi niya alam kung bakit iyon ang nanulas ng mga salita sa kanyang bibig at huli na para bawiin pa ito. Bakit? As far as I know, this is also my condo. Nakatingin ito sa kanya, kaya bahagya siyang nag-iwas. Hindi ka kasi umuwi for more than 3 days and I don't know where you have been. Oh, I'm sorry. I've been very busy. After our wedding, may mga biglaan akong meeting sa Taiwan. Taiwan? So sa mahigit 3 araw na dapat ay honeymoon nila, ay nasa Taiwan ito at hindi man lang sinabi sa kanya? Nasaktan ng maisip na hindi nito pinaalam sa kanya na nasa Taiwan ito. Samantalang siya ay parang maluloko na kaiisip dito. I forgot to tell you, nakalimutan kong nag-asawa na pala ako. Bahagya itong tumawang ngunit hindi pa rin umaalis ang tingin nito sa kanya. Nakita niyang bumaba ang paningin nito sa kanyang itaas na bahagi ng katawan. Nagulat siya ng bahagya na pala itong nakabukas at nakikita nito iyon kaya natataranta siyang isinara ito. Magbibihis na muna ako para makapagluto na ako ng hapunan. Lalagpasan na sana niya ang asawa nang mahagip nito ang kanyang braso. Not so fast, my wife. Hinila siya nito pabalik at hinawakan nito ang magkabila niyang balikat at isinandal sa pader. Lalong lumakas ang tahip ng kanyang puso. Oscar! Hindi niya alam ang kanyang gagawin nang bumaba ang kamay nito at tinanggal sa pagkakabuhol ang kanyang bathrobe. Bahagya siyang umiwas. Oscar, teka, ano ba? I think I miss our honeymoon. I came straight here after the meeting to make it up to you. Hindi na siya nakapagsalita pa nang halikan siya nito sa mga labi. Mapagparusang halik dahilan para masaktan. Pero hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang itulak ito. When Oscar felt her respond to him, the kiss became soft as if trying to please her. May bumangong kakaibang damdamin sa kanya. Hindi naman siya ignorante sa paghalik. She was kissed before, pero hindi niya ito maramdaman noon. As if it was her first kiss. Napabuntong hininga siya nang maramdaman na dinama ng binata ang katawan niya, dahilan para mag-init siya. Hindi niya maipaliwanag ang damdaming pinukaw nito sa kanya. Naramdaman ni Amanda na umangat siya at ipinagko siya noong asawa patungo sa kwarto kung saan ito natutulog. Maingat siya nitong inilapag sa kama at nagmadali nitong inalis ang kasuotan. Humanga siya sa kanyang nakita. This was her first time to see a masculine body of an Aidan. Binaling niya ang tingin sa mukha nito. Nakatingin ito sa kanya. Nakita niyang nangingislap ang mga mata nito sa kanya na waribay he was very satisfied na nakalahad sa kama nito. She felt insecure and shy, kaya bahagya niyang tinakpan ang kanyang katawan na suot niyang bathrobe. Pero nilapitan siya nito at tinanggal na ng tuluyan ang kanyang bathrobe at kung saan na lang inihagis. Oscar, tinitigan ng binata ang mga mata ni Amanda. Nakikita niya ang takot na nagbabadya sa mga mata nito. Don't be scared, honey. But I don't know what to do. Ninitian ni Oscar ang dalaga. Just feel me, honey, and just go with the flow. He kissed her again and explored her body. She traced her hands on her chest to his stomach. Then she suddenly stopped dahil may pag-aalinlangan siya kung itutuloy niya ang ginagawa. Go on, honey. As if it was her go signal to continue feeling him. At itinuloy niya ang paglandas ng kanyang mga kamay sa katawan ng asawa hanggang sa marating nila ng sabay ang kaluwalhatian ng saya. Pagkatapos ay tumabi si Oscar sa kanyang tabi at pumikit. Wala itong sinabing kahit anuman sa kanya. Tiningnan ni Amanda ang asawa.
Nakakapikit ito, ngunit bahagya pa din ito ang hinihingal. Maya-maya pa ay pantay na ang paghinga nito. Indikasyon na tulog na. He must be tired, she thought. Ruin mo bang after ng meeting ay dumiretso ito sa kondo at may nangyari sa kanilang dalawa? Hindi nga nito sinabi sa kanya na mahal siya nito. Nagkataon lang siguro na nakita siya nito na naka-bathrobe at bahagyang bukas pa. Pakiramdam niya ay kailangan lang siya ng asawa para sa pansarili nitong kaligayahan. Nasaktan si Amanda sa mga naisip niya. Hindi man lang siya nagbigay ng kaunting reserbasyon sa kanyang sarili. Sana ay hinintay niya na lamang muna itong sabihing mahal siya nito. Pero ito at naibigay niya sa binata ang kanyang pagkatao. Dahil mahal niya ito. Shook her head. Kasal nga pala sila at may karapatang itong hingin sa kanya iyon. Anumang oras gustuhin ng kanyang asawa. Bumaling siya patagilid. Nagulat siya nang makita ang larawan ni Cindy, ex-girlfriend ni Oscar. Nagulat siya at naroon pa rin ang litrato ng babae sa desk ng asawa. Hindi niya ito napansin nang ilapag siya nito sa kama dahil sa sensasyong nararamdaman niya sa kanilang ginagawa. At hindi na niya nabigyang pansin ang paligid. She knew Cindy, but she didn't know what is the real score sa pagitan ni Cindy at ng kanyang asawa. Hindi na iwasan ni Amanda ang paglandas ng mga luha sa kanyang pisngi. She controlled herself upang hindi magising ang asawa. She closed her eyes hanggang hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Naalimpungatan si Oscar at naramdaman niyang may katabi siya. Nagdilat siya ng mga mata. Nakita niya ang kanyang asawa na natutulog pa din at nakaharap sa kanya. She was peaceful in her sleep and very beautiful. Napatingin siya sa litrato na nasa side table niya. It was her ex-girlfriend Cindy. Nakita ba ito ng kanyang asawa? Hindi niya alam. Si Cindy ang recent girlfriend niya for 4 years. He was planning to propose to her, not until the fixed marriage. He became furious of the thought. Nagsimula na namang umahon ang galit sa kanyang puso sa pagpipilit ng kanyang ama na ipakasal sila ni Amanda. Bumangon siya sa kama at isa-isang dinampot at sinuot ang kanyang mga damit. Dahil doon ay naalimpungatan ng asawa. Nakita ni Amanda na nagbibihis ang kanyang asawa. Nang matapos itong magbihis ay lumabas ito ng kwarto nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Inaantok pa siya pero agad siyang bumangon at nagbihis at lumabas din ng kwarto. Nakita niya ang kanyang asawa na paalis ng kondo. Oscar? Walang emosyong nilingon siya nito. Saan ka pupunta? Matagal bago ito sumagot. May pupuntahan lang ako. Saka ito lumabas. Naramdaman niya ang malamig na namang pakikitungo nito sa kanya. She don't know why. Tininan niya ang orasan. It was already 9 in the morning and she was late for her class. Kaya hindi na rin siya pumasok ng araw na iyon. Pero to her dismay, hindi na naman umuwi si Oscar. Dumiretso si Oscar sa bahay nila. Tuloy-tuloy siya sa minibar sa kanilang bahay at nagsalin ng alak sa baso. Inisahang lagok niya iyon at padabog na ibinagsak sa lamesa. Hindi na niya maintindihan ang sarili niya. He chose to go to Taiwan to personally talk one of the investors para makalayo sa asawa. But before that, naalala niya ang pagtatalo nilang mag-ama bago ang pag-alis niya papuntang Taiwan. I already asked Mr. Vasquez, iho. Katatapos lang ng kasal niyo. No, Dad. I will be the one who will talk to one of our investors in Taiwan. Tumalikod siya sa ama at akmang aalis na. Oscar! Sinabi ko na sa'yo, stay with your wife. May iintindihan naman iyon ng kumpanya. Inis na napalingon ang binata. Dad, pwede ba this time? I will have my own decision. Sinunod ko na ang gusto niyong pakasalan si Amanda. She would certainly understand what I'm doing. At umalis na siya. Kaya iyon ang ginawa niya at umalis patungong Taiwan. He didn't even call her when he's in Taiwan. Bigla niyang naalala ang nagdaang gabi kasama ang kanyang asawa sa kanilang unang gabi. May nangyari sa kanilang honeymoon. Napahinto siya sa kaisipang iyon. Is that honeymoon? O sa pansariling kaligayahan lamang, he thought. Dala ng pagkakakita niya sa asawa niyang naka-bathrobe at bahagya pang bukas at nakikita ang bahagya nitong katawan. Dahilan para makaramdam siya ng pag-iinit.
Hindi niya maintindihan kung bakit biglang pag-ahon ng init sa kanyang katawan sa naaalalang anyo ng kanyang asawa. Napabuntong hininga na lamang siya at pinagsanglagok ang natitirang laman ng baso at pabagsak niyang ibinaba ito sa lamesa. Tanghali na nang bumalik si Oscar sa kondo, kung saan sila tumutuloy ni Amanda. Naamoy niya mula sa kusina ang niluluto ng dalaga. Naramdaman naman ni Amanda na may nakatingin sa kanya, kaya lumingon siya. It was his husband. Ginitaan niya ito. I cooked tinola. Ang sabi ni Papa, paborito mo daw iyon. Luto na ito kaya maghahain na lang ako sandali. He was dumbfounded when Amanda smiled. Pero agad din nakabawi. Pagod ako, Amanda. I'll just rather sleep. Nawala ang ngiti ni Amanda. Lalo na makita niyang papunta ang asawa sa kwarto nito. Agad niya itong sinundan at hinawakan sa braso. Naramdaman ni Amanda ang pagkagulat nito. Nang lumingon nito sa kanya, ay saka pa lamang siya nagsalita. Oscar, can we talk first? Tinginan ni Oscar ang kamay ni Amanda na nakahawak sa kanya, bago ito tumingin sa mukha nito. We are talking now, Amanda. Oscar, pwede pong huwag tayong maging ganito sa isa't isa. Alam kong ayaw mo ng kasal na ito. Nagyuko siya upang hindi makita ang pamumuo ng luha sa kanyang mata. Huminga siya ng malalim bago siya ulit tumingin dito at nagsalita. But please don't treat me this way. Ganito na lang. Let's have a truce, please. If it didn't really work out, I'll file an annulment. At ako nang bahala magpaliwanag kina Daddy. Nagulat si Oscar sa sinabi ng dalaga. Tinitigan niya ito. He saw pain in her eyes. Nadagliring nawala. Naisip niyang, epekto lang siguro iyon ng alcohol. Visual hallucination. Nagulat siya nang hatakin siya nito papunta sa dining area at pinaupo siya. You're drunk. Humigop ka muna ng mainit na sabaw. Kinabukasan, papasok na si Amanda. Paglabas niya sa kanyang kwarto, ay nakita niya si Oscar na nakaupo sa sala. Nakabihis na ito. Nagtaka siya kung bakit hindi pa din ito pumapasok. Oscar, bakit hindi ka pa pumapasok? Lumingon ito sa kanya. Let's go, Amanda. I'll drop you at your school. Natigilan siya. Mataman niyang tiningnan ng kanyang asawa. Parang nabasa naman ni Oscar ang nais niya nang magsalita ito. You said last night that we will have a truce. Napag-isipan ko na kagabi, Amanda. You're right. We are already married, so we'll try to work things out. Napangiti ang dalaga sa kanya. Kaya nahinto siya ng bahagya at agad ding nakabawi sa pagkabigla. Let's go. I have an appointment at an hour. Oscar, pwede bang dumaan muna tayo sa coffee shop sandali? May bibilhin lang ako, please. Lumingon nito sa kanya. Alright. Nang matapat sila sa coffee shop, ay nilingon niya si Oscar. Please wait here. Sandali lang ako. Hindi na niya hinintay pang makapagsalita si Oscar at bumaba na. Dire-diretso siya sa loob at agad na nag-order ng 2 cappuccino. Ano pong pangalan ng ilalagay ko, ma'am? Amanda yung isa at Oscar naman yung isa. Nagsusulatan na ng kahera ang cup ni Oscar ay nagsalita siya. Miss, can you put thank you there? Sure, ma'am. Sagot naman ng kahera. At ngitian ni Amanda ito at nagpasalamat dito. Nagpa-park naman si David malapit sa coffee shop. Nang makita na niya si Amanda na nasa loob ng coffee shop at umu-order. Bumaba siya ng kotse para salubungin nito. Ngunit, nahinto siya na makitang dalawa ang hawak nitong kape at patungo na sa kotse na nakapark mismo sa harap ng shop. He thought it was her husband. Nakadama siya ng paninibugho dito at dali-daling umalis at nagtungo sa eskwelahan. Sa sasakyan, inabot ni Amanda ang isang kape kay Oscar at binalingan siya nito. Coffee? Tumango ang dalaga at ipinakita ang thank you Oscar na nakalagay dito. Para saan yun? Tanong ng asawa. Ngumiti naman si Amanda.
Thank you for the truce. Let's go. You're gonna be late on your appointment. Ilang segundo muna siyang nakatitig sa nakangiting dalaga bago pinaandar ang kotse. Hindi mapigilan ni Amanda na mapangiti. Muling nabuhay ang mumunting pag-asa sa kanyang puso at ngayon ay titiyakin niyang magiging maayos ang magiging pagsasama nila ni Oscar. Gagawin niyang lahat to please him. Nagulat si Amanda nang tapikin siya ni Angel. Hey! Tumawa si Angel. Hey ka dyan. At kailan ka pa naging magugulatin? Tiningnan niya ang kaibigan. Ano ka ba naman? Hindi ako nagulat. Ang sakit mo kaya manghampas? Tumawa silang pareho. Sabay silang naglalakad sa garden ng school. Anong nangyari sa'yo kahapon? Bakit ka umabsent? Ngumiti siya sa kaibigan. Anong ibig sabihin niyang ngiti na yan, ha, Amanda? Angel, umuwi na ang asawa ko. Angel frowned. So, kaya pala absent ka kahapon? Sa wakas, uwi din ang magaling mong asawa. So, bakit daw siya disappearing act for more than 3 days? Aber? Huminto ito sa bench na nasa ilalim ng malaking puno at naupo. Umupo din si Amanda sa tabi ng kaibigan. I told you. He's a busy man. Nagtungo siya sa Taiwan to meet clients. Bakit hindi ka man lang sinabihan? And hello? Katatapos lang kaya nakasal niyo nun? I know. Sa tingin ko magandang oportunidad yon na hindi niya mahindian. Maybe. Imagine, pinagpalit niya ang honeymoon niyo sa business trip na iyon? Yung iba nga dyan nagmamadali sa honeymoon eh. Pinamulahan ng mukha si Amanda. Not from embarrassment, but she remembered their first night together. Pero Amanda, siguro bumawi naman siya sa'yo pagdating niya for sure. Nagiwas ang tingin sa Amanda dahil lalong nag-init ang kanyang mukha. Uy, you're blushing my friend. So, tama ako? Tinapik ni Amanda ang kaibigan. Ano ka ba, Angel? Tumawa naman si Angel sa naging reaksyon niya. Niyaya niya na itong pumunta sa kanilang unang klase upang maiwasan pa itong magtanong pa. Hindi nila napansin ang nakaupo sa isa pang bench na nasa likod ng malaking puno. Ito was David at rinig na rinig nito ang usapan ng dalawa. Samantala, nakatitig lang si Oscar sa kape na binigay ni Amanda. Ubos na ito, ngunit hindi niya pa magawang itapon. Nang matikman niya iyon, ay nagulat siya na cappuccino ito. Funny but, pareho sila na laging ino-order sa coffee shop na iyon. Lihim siyang napangiti. Not but he thought. Naisip niyang tama din ang kanyang asawa. They will try to work things out. Kasal naman na din sila. Wala ding mangyayari kung patuloy silang hindi magpapansinan. They will serve each other. Tulad niya na kailangan niya ito at impluwensya ng pamilya nito para mapagpatuloy ang kanilang kumpanya. Natigilan siya. Ano kaya ang dahilan ng kanyang asawa sa pagpayag na pakasal sila? Ni hindi naman niya naitanong dito ang intensyon nito sa pagpayag sa kasal nila. Ni hindi niya ito naringgan ng pagtutol. Was it because napakamasnuring anak lang ni Amanda kay Don Samuel? That he don't know. Isa lang ang natitiyak niya na may dahilan din sa Amanda sa pagpayag na pakasal sa kanya at iyon ang gusto niyang malaman. Naputol ang kanyang pag-iisip na tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. It was her assistant telling him that one of their clients arrived. It's their psychology class with David as their professor. Nararamdaman ni Amanda na madalas siyang tignan nito. She tries to ignore him for the last few days dahil naiilang na siya kay David at gusto niya nang itama ang lahat. Pinagsisihan na niya talaga ang naging padalos-dalos niyang desisyon sa pagpayag na ligawan siya nito. At pagsagot dito bilang nobyo, mas gusto niya pa na magkaibigan lang sila. Ng mga panahong iyon, hindi pa din siya makamove on sa pag-alis ni Oscar. His first love. Nakakatuwang isipin na kailanman ay hindi sila naging close ng asawa. Pero ito ang itinatangi ng kanyang puso. Simula nang makita niya ito, nang siya ay 12 anyos. Si Oscar noon ay 17 taong gulang.
na pumunta sa kanila kasama ang ama nitong si Ramon. Lagi itong kausap ng kanyang ama sa kanilang hardin. Lagi niya itong tinititigan mula sa bintana ng kanyang kwarto. Naalala pa nga niya nung bigla ito napatingin sa gawin niya dahil naramdaman siguro nito na nakatingin siya. Para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa din ito inaalis ang tingin sa kanya kaya agad siyang umatras at nagtago. Halos madinig na niya ang pagkabog ng kanyang puso sa pagkapahiya dahil nahuli siya ditong nakatingin sa kanya. Nang malaman niya ang pag-alis nito upang mag-aral sa Amerika ay naging malungkutin siya. Pinagbuti niya na lang ang kanyang pag-aaral at sinunod ang kanyang ama na hindi magnobyo. Na kahit hindi ito sabihin ng kanyang ama ay susundin niya. Dahil umaasa pa siyang babalik si Oscar. Not until nang makilala niya si David. Nasa coffee shop sila ni Angel nang lumapit ito at nagpakilala. Doon nag-start ang kanilang pagkakaibigang tatlo. Lingid sa kaalaman ni Angel, ay niligawan siya ng binata. Ayaw niya sana pumayag dahil mas gusto niyang maging kaibigan lang ito. But he was consistent, kaya naisip niyang pagbigyan ito. Gusto niyang subukan na magmahal muli at baka makalimutan niya ang kanyang first love. Ngunit, nakiusap siyang ilihim ang kanilang relasyon dahil sa kanyang ama. Hanggang matanggap ito at maging professor sa kanilang pinapasukang universidad. Tuloy pa din ang kanilang relasyon at tumagal ng mahigit na 1 taon. Walang mairereklamo si Amanda sa binata. Mabait ito at maalalahanin. Gusto nito na mapakilala sa kanyang ama, ngunit pinakiusapan niya itong huwag na muna. Gusto niya muna kasing ipakita sa ama niya na makakapagtapos muna siya tulad ng pangako niya dito. At pumayag naman si David sa usapan nila. Pero isang araw, ay nalaman niya sa kanyang ama na nagbalik sa bansa si Oscar upang pangasiwaan ang business ng pamilya nito. Ay siya naman pagkabog ng puso niya sa pagragasa ng mumunting alaala kasabay niyon ang pag-ahon ulit ng kanyang nararamdaman sa binata. She realized what he felt for David was just only a brotherly affection and a confidant because she was very vulnerable at that time. Nag-guilty siya sa ginawa niya kay David dahil parang ginawa niyang rebound ito. Naalala niya ang huling pagkikita nila sa coffee shop. Hey, what would you like? Tininan niya ito. David, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hinawakan nito ang kamay niya. What's wrong, honey? Bahagya niyang binawi ang kamay niya mula dito at yumuko siya bago niya tingnan ito. Gusto ko nang makipaghiwalay. Nakita ni Amanda ang pagkabigla sa mukha ng kanyang kaharap. Tell me, Amanda, what happened? Did your father found out about us? Willing akong kausapin siya, Amanda. Kung yun lang ang problema. Saad ng binata. Umiling siya at nabahala. Hindi niya alam ang sasabihin niya dito. I think this is all wrong. Anong ibig mong sabihin na mali ito? Tell me, Amanda. Nakita ng dalaga ang pagyukom ng mga palad nito. You are my professor and I'm your student. I think. Pinutol nito ang kanyang sasabihin. Yun lang? Don't give me that reason. I don't believe you. It was your father, right? Mahina, ngunit mariing bulalas ng binata. David, that is nothing to do with this. Wala siyang alam. Please understand. Pakiusap ng dalaga dito. Go home, Amanda. I think you are stressed. Hindi ka pa makapag-isip ng tama. I'll call you later. Akmang aalis na si David nang pigilan niya ito sa kamay. Please, David. I want us to be just friends. Sana maintindihan mo ko. Tiningnan siya nito ng matagal bago nagsalita. No, Amanda. Umuwi ka na. Mag-uusap tayo sa susunod na araw. At sa mga araw na iyon, ay okay ka na. Nalilito ka lang. Sasagot pa sana siya, ngunit lumabas na ito ng coffee shop at naiwan siyang nakatulala pa din. Magmula noon, ay iniiwasan niya na ito lagi. Nagtataka at nagtatanong man si Angel sa kanyang mga ginagawi,
ay kung ano-anong rason lang ang kanyang sinasabi. Bahagya siya napapitlag nang maramdaman ang bahagyang pagsiko ni Angel. Hey Amanda, nakatulala ka na naman. Ano bang iniisip mo? Ni hindi mo nga natitinig ang pagtawag sa'yo ni Sir David. Tininan niya ang kanyang kaibigan at tumingin kay David na wari ba'y hinihintay ang kanyang sagot mula sa tanong nito na hindi naman niya narinig dahil abala siya sa kanyang iniisip. Dahan-dahan siyang tumayo. Sir? Inulit ni David ang tanong nito sa kanya. As I was saying, what do you think is the primary reason why schizophrenic patients develop what kind of mental illness? Sandaling nag-isip si Amanda. Buti at nakapagbasa siya tungkol dito kagabi. Schizophrenia develop as early as childhood, and the primary reason is poor familial relationship. Mataman siyang tinignan ni David bago ito nagsalita ulit. Dahan-dahan siyang umupo sa kanyang upuan at binulungan siya ni Angel. Ano bang nangyayari sa'yo? Buti na't sagot mo yung tanong ni Sir. Wala ka na naman sa sarili mo. May problema na naman ba sa asawa mo? Umiling siya. Wala. May naisip lang kasi ako. Ngumiti siya kay Angel kaya hindi na ito nagtanong pang muli at itinoon na ang kanilang atensyon sa klase. Paano iiwasan ni Amanda si David at ano ang gagawin ni Oscar pag nalaman ang tungkol sa kanila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.